Paano nga ba nadiskubre ang lapis? Nagsimula ang kwento sa England noong 1500s matapos ang isang malakas na bagyo sa isang lugar na tinatawag na Borrowdale. May natagpo ang kakaibang itim na bato sa lupa. Madulas ito, malambot, at kapag ikinuskos, nag-iiwan ng maitim na marka. Ito ang graphite. Akala ng mga tao noon lead ito. Ginamit nila sa pagmamarka ng kanilang mga hayop. Pero madumi itong hawakan, kaya binalot nila ito ng tali. At minsan naman balat ng hayop, para lang hindi madumihan ang kamay. Pero may mas magandang ideya na dumating. Bakit hindi ilagay ang graphite sa loob ng kahoy? Doon nagsimula ang unang wooden pencil. Mas matibay, mas madali gamitin, at pwedeng dalhin kahit saan. May problema nga lang, ang purong graphite ay bihira at mahirap hanapin. Kaya noong 1700s, isang Frenchman na si Nicolas Jacques Conté ang nakaisip ng paraan. Dinurog niya ang graphite, hinalo sa clay, at niluto sa init. Sa ganitong paraan, pwede nang gumawa ng iba't ibang klase ng pencil, depende kung gaano katigas o kalambot ang gusto. Hanggang ngayon, ganito pa rin ang proseso ng paggawa ng lapis. Mula noon, kumalat na ang pencil sa buong mundo, ginamit ng mga estudyante sa klase, ginamit ng mga artist para sa sketches, at ng mga engineers para sa designs ng machines. Isang simpleng kahoy at graphite, pero nakatulong sa paghubog ng kasaysayan. Kaya ang lapis, hindi lang basta imbento, isa itong pagtuklas, pagpapahusay, at pagbabahagi ng ideya sa buong mundo. Ngayon, isipin mo ito. Kung may bago kang lapis sa kamay, ano ang unang isusulat o idodrawing mo? Kwento mo sa comments.